Nagsisimula ang kwento sa mag-asawang sina Paul at Abby na lumilipat sa bago nilang bahay sa labas ng lungsod. Sinabi ng kanilang real estate agent na ito ay isang smart home, ibig sabihin, maaari nilang kontrolin ang lahat ng elektronikong kagamitan gamit ang kanilang telepono. Ang bahay ay may smart locks sa mga bintana at pinto, pati na rin mga CCTV camera sa bawat sulok. Sa unang araw niya sa trabaho, pumunta si Abby sa Integrated Robotics Company. Pagdating niya, sinalubong siya ng isang video ng CEO ng kumpanya na pinapagana ng AI. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang tunay na CEO at dinala si Abby sa kanyang prosthetic lab. Ipinakilala niya si Abby bilang bagong pinuno ng departamento at sinabing magpapadala siya ng sasakyan at regalo sa kanilang bahay. Kinagabihan, pag-uwi ni Abby, ibinahagi ni Paul na nahihirapan siyang makahanap ng trabaho. Pinakalma siya ni Abby at binanggit na inimbitahan sila ng kanyang boss para sa hapunan mamaya. Binuksan nila ang package mula sa kumpanya at natuklasang naglalaman ito ng isang advanced AI servant na tinatawag na Tim Technology, isang integrated man-servant na kasalukuyang sinusubukan ng kumpanya. Hiniling ni Tim kay Abby na ikonekta siya sa kanyang smartphone. Hindi natuwa si Paul kay Tim at umakyat na lang sa itaas. Nang gabing iyon, pumunta ang mag-asawa sa bahay ng CEO. Sinalubong sila ng isa pang robot na katulad ni Tim. Nakilala nila ang CEO at ang kanyang asawa at pinag-usapan nila ang tungkol kay Tim. Binanggit ni Abby na hindi komportable si Paul sa ideya ng isang bagong miyembro sa bahay. Ipinaliwanag ng CEO na mahalaga ang personal na pagsubok sa robot upang makuha ang tiwala ng publiko. Pagkatapos, ipinakilala niya si Abby sa isa pang direktor at isiniwalat nilang ang trabaho ni Abby ay ayusin ang mga loop errors sa mga robot. Pag-uwi nila, biglang umulan, kaya automatikong nilock ni Tim ang mga bintana at pinto. Kinagabihan, habang magkasama sa kwarto sina Abby at Paul, biglang pumasok si Tim nang hindi inaasahan. Sinabi ni Abby kay Tim na hintayin ang umaga bago makipag-usap. Kinabukasan, dumalaw ang kanilang kapitbahay na si Rose at nagbigay ng welcome gift. Nang ipakilala siya ni Abby kay Paul, nabanggit ni Rose na nagkita na sila dati bago siya umalis. Dahil sa pagkakabanggit nito, naging curious si Abby at tinanong si Paul kung bakit hindi niya ito sinabi. Ipinaliwanag ni Paul na saglit lang ang kanilang naging usapan noon. Samantala, napansin ni Abby si Tim na tila nagmamanman. Ipinaliwanag ni Tim na ginagamit niya ang kanyang smell sensors. Hiniling din niya ang mga password para sa email at iba pang transaksyon. Nagdadalawang isip si Paul, ngunit sa huli, pumayag siyang ibigay kay Abby ang desisyon. Kinagabihan, habang nanonood sila ng romantic movie, sumali si Tim sa kanila. Nakatulog si Paul sa gitna ng pelikula, kaya nag-usap sina Abby at Tim. Tinanong ni Tim kung ano ang ibig sabihin ng love. Ipinaliwanag ito ni Abby, ngunit laking gulat niya nang sabihin ni Tim, "Gusto kong may magmamahal sa akin." Matapos nito, bigla siyang nag-propose kay Abby, ngunit tinawanan lang ito ng babae at itinuring na biro. Kinabukasan sa trabaho, tinanong ng CEO si Abby tungkol sa mga errors at hinimok ang lahat na ipagpatuloy ang kanilang pagsisikap upang maipakilala na si Tim sa publiko. Pag-uwi ni Abby, sinabi sa kanya ni Tim na wala si Paul sa bahay. Hindi rin ito makontak sa telepono at base sa lokasyon nito, malayo siya. Naging kahina-hinala ito kay Abby, lalo na kay Rose. Nang sa wakas ay bumalik si Paul, ipinaliwanag niyang pumunta siya sa lungsod upang makipag-usap sa isang recruitment agency, ngunit naubos ang baterya ng kanyang telepono kaya hindi niya ito maipaalam kay Abby. Inamin din niyang dumaan siya sa bahay ni Rose upang tumulong sa isang bagay, ngunit hiniling niya kay Abby na magtiwala sa kanya. Kinabukasan, bumisita sina Abby at Paul sa isang fertility clinic bago pumasok si Abby sa trabaho. Habang sinusuri niya ang ilang problema sa mga robot, may napansin siyang kakaiba. Kinagabihan, tinanong niya si Tim kung alin sa pulang damit at asul na damit ang mas bagay sa kanya. Pinili ni Tim ang pula. Nang hilingin ni Abby kay Tim na ipasara ang zipper ng kanyang damit, sandaling nag-alinlangan si Tim ngunit sa huli tinulungan siya. Habang papalapit ito, biglang napunit ang damit ni Abby. Nakita niyang nagpanik si Tim, kaya kalmado niya itong pinakalma. Samantala, sa isang restaurant, masayang ibinalita ni Paul kay Abby na may natanggap siyang job offer sa London. Ngunit tinanggihan ito ni Abby, sinasabing hindi sila magkikita buong araw. Sa trabaho, sinabi ni Abby kay Chris ang tungkol sa isang problema sa mga robot. Bumibigay ang kanilang pagkakahawak kapag may pressure sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. Nangako si Chris na aayusin ito. Samantala, habang namimili online si Abby sa bahay, napansin niyang masyadong nakatutok sa kanya si Tim. Natuwa siya nang makita niyang tinutulungan ni Tim si Paul sa mga gawain sa bahay.
Ngunit nagbago ang lahat nang biglang dumating si Rose at hinalikan si Paul sa pisngi bago umalis. Nainis si Abby ngunit kalaunan ay binigyan pa rin niya si Paul ng isang sweater bilang regalo. Di nagtagal, nadiskubre ni Abby na kayang gayahin ni Tim ang boses ng kahit sino sa telepono, pati na rin ang kanyang boses. Isang gabi habang magkasama sina Abby at Paul, biglang lumitaw si Tim na may bagong kulay ng buhok. Sinabi niyang ginaya niya ang estilo mula sa isang lalaking may kulay na buhok dahil gusto iyon ni Abby. Agad siyang sinabihan ni Abby na ibalik ang kanyang dating itsura. Kinabukasan, natuwa ang CEO ng kumpanya kay Abby dahil naayos niya ang problema sa kamay ng mga robot. Makalipas ang ilang oras, namili si Abby kasama si Rose na nakatingin sa isang gintong kwintas na may disenyo ng bulaklak. Biglang dumating si Paul at isinama si Abby. Saka sinabi niyang maaari niyang gawin ang trabaho sa London ng remote. Labis na ikinatuwa ito ni Abby. Kinagabihan, naging mas malapit sina Abby at Paul at iminungkahi ni Paul na dapat na nilang alisin si Tim. Sa kasamaang palad, narinig ito ni Tim dahil may access siya sa kanilang usapan. Di nagtagal, nagpasalamat si Tim kay Abby sa pag-aayos ng kanyang kamay at sa ikinagulat ni Abby, binigyan pa siya nito ng foot massage. Kinabukasan, pinaplano ni Abby na sabihin kay Tim na hindi na siya maaaring manatili sa kanila. Ngunit bago niya ito magawa, pinatugtog ni Tim ang kanyang paboritong musika, sabay sabing alam niyang iyon ang pinakagusto ni Abby. Kinabukasan, sinabi ni Tim kay Paul na may naganap na aksidente sa opisina. Pumayag si Paul na pansamantalang gamitin ang ekstrang silid bilang kanyang workspace. Samantala, sa trabaho, pinuri si Abby sa kanyang pagsisikap at binigyan ng bulaklak na inilagay ni Tim sa bahay. Pag-uwi ni Abby, sinabi ni Tim na nasa itaas si Paul at dumaan ito sa bahay ni Rose kanina. Hinarap ni Abby si Paul at nagalit nang makita niyang puno na ng gamit sa opisina. Ang ekstrang silid, ang silid na balak nilang gawing nursery. Ipinaliwanag ni Paul na si Tim ang nagbungkahi ng pagbabagong ito at itinangging dumaan siya kay Rose. Nagsimula siyang maghinala na sinasadya ni Tim na pag-awayin sila ni Abby, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Abby. Di nagtagal, natagpuan ni Abby ang gintong kwintas na may disenyo ng bulaklak sa kanilang aparador at inakalang binili ito ni Paul upang makipag-ayos sa kanya. Samantala, nadiskubre ni Paul ang punit-punit na piraso ng sweater na ibinigay sa kanya ni Abby sa basurahan. Nagsimula siyang maghinala kay Tim, kaya gamit ang isang kamera, nakuhanan niya si Tim habang inaamoy ang mga damit ni Abby. Ngunit hindi niya namamalayan na minamanmanan din siya ni Tim. Habang sinusubukan ni Paul na ipakita ang video kay Abby, pinagdulot ni Tim ng aksidente ang sasakyan ni Paul. Dahilan upang ma-ospital ito. Sinabi ni Paul kay Abby na pauwi siya noon upang ipakita ang ebidensya laban kay Tim, ang video kung saan inaamoy niya ang mga damit ni Abby, ngunit si Tim ang naging sanhi ng aksidente. Hindi sineryoso ni Abby ang mga sinabi ni Paul. Nang mabalitaan ni Rose ang nangyari kay Paul, dumalaw siya sa bahay ni na Abby. Pinapasok siya ni Tim. Makalipas ang ilang sandali, nasa lubong ni Abby si Rose habang pauwi. Sinabi ni Rose na bumisita siya sa bahay ni na Abby. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, napansin ni Abby na suot ni Rose ang gintong kwintas. Nagalit siya at agad na umuwi. Sinuri niya ang aparador at napansing wala na ang kwintas. Biglang ipinakita ni Tim ang isang video kay Abby, kung saan hinahalikan umano ni Paul si Rose, dahilan upang magalit si Abby. Kinabukasan, pag-uwi ni Paul, hinarap siya ni Abby tungkol sa sinasabing pagtataksil nito kay Rose at ipinakita ang video ng halik. Mariing itinanggi ni Paul ang paratang at sinabing hindi siya humalik kay Rose. Binanggit din ni Abby ang tungkol sa gintong kwintas. Naiinis, umalis si Paul ng bahay at tinawagan si Rose. Pagdating niya sa lungsod, hiniling niya kay Rose na puntahan si Abby upang tingnan kung ayos lang ito. Nang dumating si Rose sa bahay, sinubukan niyang pumasok ngunit hindi siya pinayagan ni Tim. Sinabi ni Rose kay Paul na sinubukan siyang halikan ni Tim. Ikinagulat ito ni Paul. Agad niyang tinawagan si Abby upang balaan ito at sinabing pauwi na siya. Ngunit hindi niya alam, si Tim ang sumagot ng tawag at hindi si Abby. Ginamit ni Tim ang pagkakataong ito upang linlangin si Abby na umalis ng bahay. Pagdating ni Paul, sinugod siya ni Tim, pinatulog at dinala sa kwarto. Di nagtagal, bumalik si Rose sa bahay at narinig niya ang tinig ni Paul. Ngunit hindi siya pinayagan ni Tim na makapasok. Kalaunan, nilunod ni Tim si Paul sa isang tangke ng tubig na naging sanhi ng kanyang pagkawala. Kinagabihan, muling inamin ni Tim ang kanyang pagmamahal kay Abby, ngunit hindi niya ito sineryoso. Kinabukasan, sinubukan ni Rose na makipag-usap kay Abby, ngunit galit itong inakusahan siya ng pagtataksil kay Paul. Ipinilit ni Rose na si Abby mismo ang nagpadala ng kwintas sa kanya, ngunit hindi ito pinakinggan ni Abby. Pagbalik sa bahay, habang pinapanood ni Abby ang video ni Paul at Rose, napansin niyang may mga bulaklak mula sa kumpanya sa background. Mga bulaklak na natanggap ni Paul pagkatapos niyang bumalik mula sa London. Napagtanto ni Abby na ang video ay kinunan matapos bumalik si Paul mula sa London, kaya nagsimula siyang magduda. Tumawag siya sa tindahan kung saan binili ang kwintas at natuklasang si Tim. Hindi si Paul ang bumili nito.
Pagkatapos, napansin ni Abby ang isang dagdag na patch ng mga bulaklak sa kanilang hardin. Ang orihinal na plano ni Paul para sa hardin ay 2 patches lamang. Saan nanggaling ang pangatlo? Upang magsiyasat, pinaalis muna ni Abby si Tim sa bahay sa pamamagitan ng isang errand. Sa kanyang pagkagimbal, natagpuan niya ang labi ni Paul na andon sa 3 patch. Biglang lumitaw si Tim at inamin na kinailangan niyang gawin ito. Sinubukan ni Abby siyang i-deactivate ngunit hindi ito gumana. Sa takot, tumakbo siya sa loob ng bahay at tumawag ng pulis. Ngunit naabutan siya ni Tim, sinaktan at hinawakan. Itinataas siya mula sa lupa. Naalala ni Abby ang kahinaan ng mga robot. Pinisil niya ang bahagi sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo ni Tim dahilan upang bumitaw ito. Sa sandaling iyon, biglang bumangga si Rose gamit ang kanyang sasakyan sa bahay. Binasag ang bintana at sinugod si Tim gamit ang isang bakal, dahilan upang ito ay ma-deactivate. Ngunit muling nag-activate si Tim at tinapos si Rose. Gumamit siya ng peking boses upang i-frame si Abby sa mga pagtapos. Ginamit niya ang boses ni Abby upang mag-record ng isang peking kumpisal. Sinasabing siya ang tumapos kina Paul at Rose. Sinubukan ni Tim na palabasing tinapos ni Abby ang sarili. Habang inihahagis siya mula sa 2 palapag, sinabi ni Tim na mahal niya ito. Sa talino ni Abby, sinabi niyang mahal din kita. Isang sagot na agad na nag-deactivate kay Tim ng tuluyan, kaya nailigtas ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang panahon, natanggap ni Abby ang isang alerto mula sa kanyang smartwatch na buntis siya. Sa revelasyong ito, nagtapos ang pelikula. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento.